Kamusta po mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Magumpisa po tayo. Magumpisa na po tayo. Tuloy ang kaso at hindi po nagpapatinag si Boying. Kahit po isang damukal na rally daw po ang gawin ng INC. At si Senator Marcoleta raw po ay tuloy ang kaso. Hindi po natitinag si Boying, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Panoorin po natin. Hindi mapipigilan ng mga kilos protesta ang napipintong pagsasampa ng kasong plunder at bribery laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, ang mga nangyayaring rally ay parte ng freedom of expression ng naturang religious group. Ngunit wala umano itong epekto at tuloy pa rin ang timeline nang matanong kung may inaasahan pa ring pagkakaso sa Sandigan Bayan bago matapos ang linggong ito. Nothing's changing. Nothing has changed. Nothing has changed. Sir, ang paulit-ulit. Nothing has changed. We will file. We will. Sir, this week pa ba? This week pa rin po. This has not changed yet. Okay? May mensahe po kayo sa Wala akong mensahe. Basta sa akin lang, we will do our job. We will do our job. Gagawin namin ang trabaho ngayon. Nahaharap ngayon sa plunder at bribery complaints ang senador para sa natanggap nitong kabuuang 75 million pesos mula sa tatlong individual habang siya pa ay kongresista bago tumakbo bilang senador noong 2025. Hindi ito idineklara ng mambabatas sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth maging sa kanyang Statement of Contributions and Expenditure. Una nang nabanggit ng anti-graft body na pasok pa rin kasuhan ng plunder ang isang government official kahit private fund ang natanggap nito dahil lagpas ang halaga sa 50 million pesos. Naninindigan rin si Remulla na hindi nito pinupuntirya o sinisingle out si Senator Marcoleta. Anya, ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho sa Office of the Ombudsman. People selective. No such thing. It's not selective justice. Freedom of expression nila yan, pero it's the wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the ombudsman. Wala raw po siyang selective justice mga kababayan. Ayon sa ombudsman. Trabaho niya po yun. Trabaho niya raw po. Kaya nga po lahat ng kinakasuhan ay inuuna po yung naghahanap ng katarungan para sa malawak ang korupsyong ginawa ng binagoong ang Pilipinas sa pangunguna daw ni Lupin na tinatawag din bangag ng kanyang ate. Nagtataka tayo kay Boying. Sa dami po nagdo-donate sa mga politiko. Baka nga pati siya ay nag-donate din kay Marcos Jr. Ito po ang tinatanong ng taong bayan eh. Ito po mga kababayan, ito po ang lumalabas po at pinag-uusapan po sa social media. Ito po, ano po ibig sabihin? Basahin po natin. Donasyon na 75 million campaign para kay Senator Marcoleta. 75 million. Hinatulan ni Ombudsman ng plunder. Samantalang 247.3 million campaign donation ni Lagdameo kay BBM. Ombudsman walang paki. Napakalaki. Nagtataka tayo kay Boying. Hindi po ba? 75 million campaign para kay Senator Marcoleta. Hinatulan ni Ombudsman ng plunder. Samantalang si Lagdameo ay 247.3 million campaign donation. Mga kababayan, hindi man lang po kumibo si Boying. At si Lagdameo po ay may posisyon sa gobyerno. Hindi po ba conflict of interest yun? Nung mag-donate ka ng 247.3 million, nagkaroon ka ng posisyon sa gobyerno. Hindi po ba? At halos po na nag-donate kay Bongbong Marcos, nabigyan po ng posisyon sa gobyerno. Hindi po ba? Samantalang yung nag-donate kay Senator Marcoleta, katulad po, isa po si dating Congressman Mike Defensor, ay wala pong posisyon. Wala po siyang nakuhang pakinabang o posisyon sa gobyerno. Hindi katulad nung kay Bongbong Marcos. Katulad po ni Lagdameo, ay isa po siya sa assistant
ng presidente 247.5 million o 0.3 million. 247.3 million ha. Napakalaki. Ikumpara mo sa 75 million. Pero sinasabi ni Boying na hindi raw po sila selective. Hindi sila selective para dito sa kaso at wala raw silang pakialam kahit mag-rally o rally na Iglesia ni Cristo, mga kababayan, dahil sila ay hindi po namumulitika, hindi po selective si Boying. Kaya nga po kinasuhan niya, pinakakasuhan niya ng plunder yung 75 million. Pero yung 247.3 million, walang kaso. At may posisyon pa sa gobyerno. Silag Dameo. Mabuhay ka, Boying. Ibang klase ka. Naglilingkod ka. Hindi sa Pilipino. Dahil ang gusto ng Pilipino, habulin mo ng habulin, trabaho ng ombudsman, na habulin ang mga ninakaw na mga politiko. Nakaw! Katulad ng maanumalya at sindikatong flood control. Hindi po galing sa nakaw ang 75 million. At hindi po ito, mga kababayan, taxpayer money. Hindi po pera po ito ng taong bayan. Yung sinasabi ni Boying. Kasi kung talagang lahat po ng donasyon ay plunder, ay pwede mong kasuhan ng plunder, di sana kinasuhan mo na rin si Lagdameo at lahat ng nagdo-donate sa mga politiko para sa mga campaign donation o donors. Hindi po ba? Ibang klase ka, Boying. Masyado kang halatang halata. Yan po, mga kababayan, ang tapang at angas ni Boying. Napakatapang po. Kaya nga po, ano sinasabi ni Senator Marcoleta? Sanay na sanay gumamit ng bendalo. Bendalo. Pero kayang-kaya naman po harapin niya ni Senator Marcoleta. Dahil ang katarungan at ang batas ang una pong inaasahang magtatagumpay pagka batas na ang ipinairal, hindi na po bendalo. At si Senator Marcoleta hindi po takot magpakulong. Handa po siyang magpakulong. Dahil alam niya, ang ginagawa ng ombudsman sa pangunguna ni Boying ay isa pong matinding pamumulitika. Dahil alam naman po natin na si Senator Marcoleta ay isa po na tatayo po na judge sa impeachment ng Vice President. At isa rin po yan sa ayaw nilang mangyari. At isa pa, para patahimikin din di umano si Senator Marcoleta sa paghabol at pagtugis ng mga magnanakaw. Tugisin sila at ibunyag ang kanilang mga kabahuan, ang kanilang kagaguhan at ang kanilang kademonyuhan sa pera ng taong bayan. At yan yata ang ikino-cover up di umano ni Boying. Bistadong-bistado ka na. Yan po, mga kababayan, ang hirap sa mga tao na ilalagay mo sa gobyerno na isang politiko at isang aso at isang tuta di umano. Tsak na may poproteksyonan. May poproteksyonan dahil kasama yata sila sa sindikato. Hindi kaya, Boying? Maraming salamat po, mga kababayan, sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan, Bali, Jem Aris from United Arab Emirates, Annie Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Legaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo de Binagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. God bless po sa inyong lahat. Taste lang po tayo, mga kababayan.
Paalam. Bye-bye.